Magandang hapon mga kapatid sa ating mga taga-subaybay sa PNM. Tayo ay nandito ngayon sa Obando Seventh Adventist Church sa Obando, Bulacan. At tayo ay nasa bahagi ng ating panghapong programa, yung question and answer na programa. So yung unang tanong ay ipagkaloob natin at gusto ko rin po palang batiin yung presensya ng aming kagrupo. Si Engineer Ronald, andyan. Gusto ko sanang isama dito, ayaw. So sige po, Sir Gigi, at tayo ay dumako sa anong tanong? Ito po, para po sa unang katanungan, may mga verse po ba o pangako sa Bible na hindi na applicable ngayon? So, syempre, sa dami po niyan meron. At magbibigay po tayo ng halimbawa, tulad po ng mababasa natin sa Exodus 23, ang talata po ay 31. At aking idatatag ang inyong hangganan mula sa dagat na mapula hanggang sa dagat ng Pilistia at mula sa ilang hanggang sa ilog ng Euphrates, sapagkat aking ibibigay ang mga nananahan sa lupain sa iyong mga kamay at iyo silang palalayasin sa harap mo. Ito ay sulit po talagang, wala na tayong kinalaman dito kasi specific po doon sa lugar na iyon, yung experience ng pagtawid sa dagat na pula. Wala na pong literal na dagat na pula na tayong tatawiran ngayon. Bagaman meron tayong tinatawag ngayon na mga allegorical way of explanation, pwede tayong mag-allegory. Pwede halimbawa, gamitin natin to sa ihabang halimbawa na kunyari, yung dagat na pula na ating tatawiran na ito ngayon. Pero contextually speaking, ay wala talaga tayong kinalaman dito sa talatang ito. Tapos sa Deuteronomy, kahit na siguro hindi natin basahin dyan, ay sulido at iyan po ay wala na po tayong dito. Chapter 28 pala. Ang buong chapter na yon ay wala po tayong kinalaman dyan. Siguro itong nasa ikalawang Samuel 7 verse 12 to 13 na lang. Pagka ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Kanyang ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, verse 13, at aking itatatag ang luklukan ng kanyang kaharian magpakailanman. So meron tong sabihin natin na prophecy, pero ito po ay hindi na po natin sabihin na kasi ito po ay nangyari na. Marami pa po, no? Sa Bible ay marami pong mga talata dyan na hindi na po natin relasyon. Tulad nga sinasabi ko, mayroong iba na pwedeng basahin, bibigyan na lang ng lesson na tinatawag pong allegory, which is hindi naman advisable sa atin. Ayan, pagdating po kasi sa salita ng Diyos, mga kapatid, kung ang specific na, kasi doon sa tanong, ang nakikita kong purpose, yung bang specific na pangako ng Diyos na hindi na applicable sa ngayon. Actually, marami po talaga yun, lalong-lalo na yung mga pangako niya sa mga individual na person, katulad kay Noah, mga kapatid. Marami pong pangako ang Diyos sa mga tao. Kaya lang, sa atin po kasi, sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan, hindi yun yung paraan ng pag-aaral po natin na maghanap ka ng specific, something like that. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa Roma, sa 15, ang talata po ay 4 yata, kung di ako nagkakamali. Sabagkat ang anumang bagay na mga isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin. So ito yung purpose. Hindi yung maghanap ka lang ng specific na pangako. Actually, ang sa kabuuan ng banal na kasulatan, mga kapatid, ito yung magbibigay ng inspirasyon sa atin na kung siya ay naging tapat kay Noah, yun po yung dapat natin makita doon. Kung siya ay naging tapat sa pangako kay Noah, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, ay ito yung sinasabi ng banal na kasulatan na yun yung magbibigay ng inspirasyon sa atin at makikita natin sa kabuuan yung katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya ang ibig sabihin, kung ano man yung ipinangahawakan mong pangako ng Diyos ngayon na nakasulat sa Biblia, ang ating pong ay konsuelo doon ay nakakatiyak po tayo na ang Diyos ay hindi magsisinungaling. Yun ang sabi ni Apostol Pablo .
Yun yung katiyakan natin na ang Diyos hindi maaaring magsinungaling sa kanyang pangako. No? Kaya ang sabi rito, yung mga bagay na isinulat nung una, nangasulat lahat yon. Ang ibig sabihin, lahat ng nangasulat ay talagang para sa ating para sa ating ikabubuti, no? Upang sa mamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon kayo ng pag-asa. Yun talaga. Ang Diyos pala. Isipin mo, pag nakita mo yung pangako niya kay Gideon, di ba? Hindi sa atin specific na pangako yon. Pero, pag tiningnan natin yung story ng buhay ni Gideon, pwede pala tayo magtiwala sa Diyos katulad ni Gideon. Na kahit na 300 lang na sundalo yung daladala niya, ay pwede niya palang, yun po ang, yun ang context ng pag-aaral ng banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya nga, yan po yung sabi niya, yan po ay sinulat para sa ikatututo natin. Ang sabi naman doon sa ikalawang Timoteo naman, sa 3, ang talata ay 15, ay ganito naman. Mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Verse 16, lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. So, wag po tayong mag-isip na mayroon bang pangako ang Diyos na hindi na, Well, pwede na, katulad dun sa tanong, kaya lang ang iniisip ko dun, ano ba yung purpose kaya bakit tinanong? Ano bang purpose? Bakit yun ang tanong? No? So sa kabuuan, mga kapatid, ang lahat ng nangasulat ay mapapakinabangan, ang sabi dyan, sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. So pag nagbasa po tayo ng banal na kasulatan, sa kabuuan, dun po natin malalaman, ang sabi nga ng Bible kung tayo ay hindi tapat, ang Diyos ay nananatiling tapat. Yun ang ating panghawakan, mga kapatid. Bago yon, gusto ko lang pong susugan yung isang magandang nabanggit ni Brother Gomer na bagaman mayroong mga talata na hindi na applicable sa atin, pero meron itong mensahe. Katulad halimbawa, mga kapatid, nung mga paghahandog ng mga hayop. Hindi natin kailangan maghandog, pero napakahalaga na malaman natin ito kung anong naging katuparan. Diba? So nasulat ito sa ikatututo natin at hindi naman yun applicable sa ating panahon, pero yung mensahe nananatili. Yan, kaya nabanggit ni Brother Gomer, ano kaya yung purpose? Sa tingin ko, yun ang magiging magandang i-connect natin doon. Kasi nga sa panahon natin ngayon, mga kapatid, mayroong maling application Merong nagsasabi, hindi na applicable yan at nababaliktad. Yung pong applicable pa rin hanggang ngayon, na pagkakamalang hindi applicable. Halimbawa, yung Sabat, yung 10 utos. O, diba? Yun ay tinatawag na pangkalahatan or universal law. Yung 10 Commandments. Pero yung mga ceremonial ay hindi na. Pero mahalaga pa rin na binabasa natin ngayon. Hindi na rin po yan na ipapaliwanag natin kung hanggang saan lang yung bisa nun. Kaya para sa tanong na iyon, mga kapatid, ay napakaraming saklaw ng mga kasulatan, lalo na yung mga kultura ng mga Hudyo, ay hindi po pwedeng i-apply sa atin panahon ngayon. Meron tinatawag na cultural gap na yung pananamit nila. Huwag ka magsasamit ng, halimbawa, katulad nitong nasa 22:11 ng Deuteronomio. Huwag kang magbibihis ng magkahalong kayo ng lana at lino na magkasama. Wala talaga tayong, yan yung kultura ng kanilang pananamit. Wala talaga tayong kinalaman dyan. Pero tulad ng mga ceremonial mahalaga na alam natin yan. Actually, itong mga ito, naaalala ko lang kasi ito sa mga lecture ko ng How to Interpret the Bible. Ito yung tinatawag na lang clothing gap, mga kapatid. Sa yung mga tinatawag na judicial law, yung civil law ng Israel, ngipin sa ngipin, mata sa mata, yung pagkakukuha ka ng ibon na may inakay, may mga batas silang ganon. So wala tayong kinalaman doon. Dapat alam natin mabigyan ng
ano po, madistinggi po yung bagay na yun. Sige, next tayo. Ayan, marami pong salamat. Next na question is, ano daw po ang stand ng Seventh-day Adventist sa current Israel-Palestinian conflict? Sa gira ngayon, ang stand natin dyan ay siyempre katuparan niya ng prophecy na magkakaroon ng digmaan. Ano? So, iyan ay political issue na kasama po doon sa signs of the times. Magkakaroon ng digmaan at yan na nga po yung nangyayari. Hindi po pwedeng wala kasi nakahula yan na magkakaroon po ng bansa, paglalaban, bansa laban sa bansa. So yung Seventh Adventist naniniwala na yung modernong bansang Israel ay katuparan niya ng prophecy tungkol sa bayan ng Diyos sa huling araw, no? Ang mga propesya sa Lumang Tipan ukol sa Israel ay natutupad ngayon. At ang Israel sa Bagong Tipan ay kung tutuusin, yung Israel na tinutukoy na spiritual ay tayo naman yon. Pero yung bansa na yan, mga kapatid, hindi na yan yung sinasabing katulad ng bayan ng ano noon. Kasi yung Israel ngayon, ang karamihan tumitira dyan, hindi naniwala sa Diyos. May idol dyan, mga Islam, Muslim. So, digmaan yan, mga ano yan, katuparan ng signs of the times. Nuance kasi, hindi kasi siya parang yung Israel-Palestine conflict. If we look at the conflict itself, it is a conflict between the oppressor, which is the Israeli forces, and the Palestinian conflict. Why we are seeing this as a mere conflict, but not a call of action to stand with the oppressed, and why we are looking at this as a fulfillment only of the prophecy, while we don't act, while we don't condemn the ongoing genocide. This is not only a conflict, this is a genocide happening. Ginagawa siya ng supposed chosen people of God. Ginajustify nila. Ano yung masasabi rin sa pag-justify, paggamit ng, may verses na smite them parang Amalek? Ano? Yung mga Amalikite. Ano yung masasabi ninyo sa pag-justify ng State of Israel? They use Bible to justify these actions. Una yung sinabi mo parang komentary yun, ano? Pero hindi natin matututulan na, bago yung tanong kasi, hindi natin matututulan na yun ay digmaan talaga. Kahit na ano pang explanation natin, katuparan pa rin talaga siya ng prophecy sa Bible. Okay, yung question po niya sa bandang huli is, dahil po dun sa conflict na yon, may mga nagaganap na genocide sa Gaza, may mga illegal settlement, or yung maraming mga conflict dito, bakit daw sinasabi natin na fulfillment lang ito ng prophecy, hindi tayo nag-a-act? At ano ang masasabi natin dahil yung Israel ay ginagamit niya ang Biblia dun sa pakikipaglaban niya? So parang sinasabi niyang Bible-based yung pakikipaglaban ko, ang Israel. Ako yung kung sarili lang motibo, kung parang ganun, na yung ano ba yung reason, bakit sila nakikipaglaban. O siyempre, parehong may reason po yun, pero para sa akin, yun nga yung hindi natin maitatanggi na fulfillment po yan. Basahin nga natin yung Mateo 24, talatang 6 hanggang 7. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungan ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari datapat hindi pa ang wakas. Sa verse 7, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at makakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ngayon, tungkol sa kanilang ipinaglalaban, kung ano man yung kanilang ipinaglalaban, kaya nakikipaglaban sila kasi iniisip lang karapatin nila yon. Pero, prophecy pa rin ang nagsasabi kung bakit may ganon. Bagaman noon pa lang ay meron ng labanan na nangyayari noong pang panahon. Pero,
malinaw na sinasabi na bago dumating ang ating Panginoon ay makakarinig tayo ng mga digmaan. At hindi po ako naniniwala na ang isang bansa nakikipaglaban ng walang dahilan. At yun yung siguro yung gusto nyong malaman doon ay kung ano man yung dahilan nila yon mga kapatid. Personal po nila yon. Ang importante ay yung nangyayari at ginagawa na labanan ngayon ay nakasaad sa prophecy. Yes, si Brother Ronald, tama nga ba? Sasagutin muna natin. Kuya John, so ako'y magdadagdag. Sige. Doon. Actually, mga kapatid, tama yun na yun ay katuparan ng prophecy. We as a Seventh-day Adventist, isa lang ang opinion at pwede natin maging reaction dyan. Sapagkat kung totoo ang nakasulat sa propesiya, tunay na darating ang Panginoon. Amen? Pangalawa, yung nakikita natin, yung napapanood natin, yung naoobserbahan natin, pwede nating sabihin. Bakit? Sapagkat hindi tayo yung direktang nakakaapekto. Tandaan natin, yung labanan ng Israel at ng mga Arab countries, it is more on political. Kahit na anong opinion ang ang sabihin natin, pwede. Bakit? Opinion yan. Opinion natin yan. Pero mga kapatid, no? Ang isang bagay na dapat nating makita dito at dapat nating matutunan ay yung katuparan ng propesiya na nakasulat sa banal na kasulatan. Pangalawa, pwede nating sabihin na nagkokos ng genocide yung ginagawa ng bansang Israel. Pero kung titignan natin doon sa digmaan na meron sila between Iran and Israel, yung mga tinatarget nila is yung mga military bases, not unlike sa Iran. Ang tinatarget sa Iran is mga civilian. Again, hindi natin pwedeng sabihin kung ano man ang meron doon. But one thing is for sure, yun ay katuparan ng propesiya, mga kapatid. Yan, unang-una po ay nakikita naman po natin talaga yung war. Pabalik-balik na po yung Israel. Ngayon nga po, hindi pa tapos yung Russia at saka yung Ukraine, mga kapatid. So, it's the same. Wala hong pinag-iba yung gera ng Russia at ng Ukraine at ng Iran at saka ng Israel. Parehas lang po yan, mga kapatid, na katuparan ng hula. Ngayon, nagiging lang po kasi pag Israel ang pinag-uusapan sapagkat yung ating kaisipan nga na itinuturing pa rin na ang Israel, yung Israel na bansa ngayon ay bayan ng Diyos. Hindi ho ba, mga kapatid? Kasi kung ganun ang koneksyon, medyo mag-iiba po talaga ang tema pagka ganun. Kaya lang, sa Bible po kasi, hindi po kasi yun eh. Kasi sa Biblia, kung babasahin po natin, ito, sabi sa Roman 9, ilagay po natin yung talata, ha? Sa talatang 6, pansinin po ninyo. Tatapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. So tandaan po natin, mga kapatid, ang maraming naniniwala ngayon na yung Israel ngayon na nation, ayan pa rin yung Israel na pinili ng Diyos nung una. Ano ho? Ay kung Biblia ho ang pag-uusapan ay hindi na. Unang-una hanggang ngayon, ayaw nilang maniwala sa Misaya eh. Kaya dito, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi lahat ng Israel, ano sabi? Ay mga taga-Israel. Hindi ba? So, kung ang iniisip natin na yung Israel ngayon na yan ay Israel na yun yung bayan ng Diyos na pumuksa sa Amalekita, medyo nagkakamali po tayo doon, mga kapatid. Ito pa isang talata. Ang sabi rito sa Isaias pa rin, sa 9, ang talata po nito ay 27. O, tingnan po ninyo. At si Isaias ay sumisigaw tungkol sa Israel. Pansinin ninyo, ha? Kung ang bilang man ng mga anak ng Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ano sabi? Ang nalalabi lamang ang maliligtas. Ngayon, ano itong nalalabi na ito? Yan ba yung Israel ngayon? Tingnan po natin kung ano itong nalalabi na ito. Pansinin po ninyo dito sa Roma, sa 11. Basahin po natin yung talatang 1. Sinasabi ko nga, itinakwil baga ng Diyos ang kanyang bayan.
Sino yung kanyang bayan? Israel. Tama? Pero ang sabi ni Pablo, hindi lahat ng Israel ay taga-Israel nga. Kundi, yun lamang nalalabi. Nakita po ninyo? Nasundan po ninyo mga kapatid? Ngayon sabi niya, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Huwag nawang mangyari, sabi ni Apostol Pablo. Sapagkat ako man ay Israelita, sabi ni Abraham sa angkan ni Benjamin. Tuloy. 2. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y kinilala niya. O hindi ba ganin nyo nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Kung paanong namagitan sa Diyos laban sa Israel na sinasabi. 3. Panginoon, pinatay nila ang mga propeta, giniba nila ang iyong dambana at ako'y naiwang nag-iisa at hinahanap nila ang aking buhay. Verse 4. Datapot ano ang sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya? Nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nangagsiluhod kay Baal. And then, ang sabi niya sa verse 5 ay ganito, gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan ay mayroong isang nalalabi. Sa papaanong paraan yung nalalabi? Yung bansang Israel ba ngayon? Hindi. Sa pamamagitan, nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Ang ibig sabihin, kapag kabiyaya ang pinag-uusapan, ito si Kristo. So ang tunay na Israel ngayon, mga kapatid, yung sumasampalataya kay Kristo. Hindi porke ikaw ay Israel sa laman, Israel ka na. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kundi ang tunay na Israel ay yung sa biyaya. Ang sabi dyan, mga kapatid. And then, kung itutuloy natin sa 5, tingnan po ninyo. Gayun din nga sa panahong itong kasalukuyan ay may isang nalalabi ay sa pagkahirang sa biyaya. 6. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. So ang pagiging Israelita, mga kapatid, is not by nation sa panahon na ito. Kaya nga, minsan, nagkakaroon tayo ng pagkakamali na iba yung giyera ng Iran at Russia sa giyera ng Israel at Iran. Ay bakit? Kasi, tinitingnan natin na yung Israel ngayon as nation, ayan pa rin yung bayang pinili ng Diyos. Pero biblically speaking, hindi po ganon ang itinuturo ng Biblia. Kaya kung ang pag-uusapan lang natin ay ano ang ibig sabihin ng mga gera na ito, isa lang pong ibig sabihin niyan. Natutupad ang hula sa sinabi ng Panginoon na bansa sa bansa, no? Yun po yun. Ikita po ninyo yung epekto ng gera ng Russia at Ukraine, ilang taon na po yan. Ilang tao na po ang namatay. Ay mas matindi yun kasi ang tagal na. Mga kapatid, ang tagal na itong gera na ito ng Iran at Russia, ilang buhay nang nagbuwis dito. Pero sa atin mga kapatid, bilang mga Seventh-day Adventists, wala ho tayong magagawa dito sapagkat katuparan ito ng hula eh. Kasi ang unang tanong kasi kanina, anong stand natin? Anong stand natin? Ang stand natin, isa lang. The prophecy is fulfilling. Yun lang po ang alam ko. And maraming po salamat. Unless na hindi ka naniniwala sa hula, ay talagang hindi mo mauunawaan ang sagot. Tama po ba ako, Brother Johnson and Brother Gomer? Tama po. Ayan, okay. Last question dito, ano daw yung lesson na matututunan natin sa karanasan dito at paano daw natin ma-apply ito sa ating aral sa buhay? Diyan sa mga nangyayari, ano yung lesson? Ay di lalo nating iisip na malapit na yung ating Panginoon. Merong isang talata dito sa Roma na ganito ang pagkasabi. Roma 13:11. Sabi dito, at ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya nung una. So, ito yung bagay na dapat po nating isipin na lalo nang malapit, lalo na tayong magtumibay sa pananampalataya. Ang sabi dito ay dapat tayong magsigising na. Ang ibig sabihin ay unang patulog-tulog. Kasi mga katunayan na yan, malapit na ang Panginoon
na ating hinihintay. Sinabi niyo na walang magagawa yung Adventist Church to help the oppressed. Meron na di ba tayong ADRA to help the people? Why we don't demand using that channel to, di ba nga isa sa mga demand sa Israel-Palestine conflict, hindi yung broader Israel-Iran conflict, kasi ang isa sa demand sa Israel-Palestine conflict is don't withhold aid. Kasi ang ginagawa ng State of Israel ngayon is nagwi-withhold sila ng aid. Pag nagbibigay naman sila ng aid, may mga cases na drugged yung mga harina na binibigay. Why we don't demand using our available channels like ADRA to give aid to the Palestinians, to the region? Siguro ang akala mo yung sinabing wala tayong magagawa dyan ay hindi tayo tutulong. Hindi yun ang ibig po sabihin ni Brother Gomer. Ibig sabihin, hindi natin magagawa ng paraan na mapigil o kung ano man. Tayong Adventist, wala tayong karapatan na pipigil yan. Kasi yan, nangyayari po talaga biglang katuparan. Pero kung yung tulong, ang ibig nyo sabihin, ay alam ko meron. Pero hindi na pwede tayong sumagsag dyan habang nagbubumbay pumunta ron yung ADRA at wala ang mangyayari po sa ganon. Kaya tayo po ay mayroong programa kung paano tayo tutulong. Pero habang naglalaban dyan, hindi po natin papuntahin doon yung hindi natin susuungin yan, mga kapatid. So, bakit hindi? At meron po tayong magagawang tulong. Pero hindi nangangahulugan yung binanggit. Hindi nangangahulugan na ayaw natin makialam o ayaw natin tumulong o ayaw natin magbigay ng tulong sa nangangailangan. Pero habang nagdidigmaan yan dyan, wala tayong magagawa talaga yan. Kundi ipanalangin ng mga kapatid, yun ibig sabihin. Pero kung tulong doon sa mga biktima, at alam ko, wala sa atin yung karapatan para magsabi kung ano yung procedure o ano ang paraan na kailangang gagawin para makapaghatid ng tulong sa mga biktima. Okay. Maraming salamat, Brother Johnson. Tama po yung sagot ni Brother Johnson kasi meron po tayong tinatawag na risk management pagdating po sa tulong na ibinibigay natin. Kahit po yung dito sa local natin sa Pilipinas, di ba? Hindi dahil kailangan ng tulong ng isang nalulunod ay basta tayo tatalon at tutulungan natin. Mayroong tamang proseso sa pagtulong. Okay? Pero ang pinakamagandang tulong, gaya nga po na nasabi ni Brother Johnson, ay ang manalangin. Dahil hindi natin control ang mga bagay sa paligid natin at sarili lang natin ang pwede nating kontrolin. Okay? Next na question po, nasa atin po ang pinakamagandang aral pangkalusugan. Pero napakarami pong Adventist ang may sakit. Nangangahulugan po ba itong disobedience to the law na huwag kang papatay? Doon sa kaso na totoo na meron po tayong napakagandang mga payo para sa ating kalusugan, mga kapatid. So, yung mga pagkakasakit natin ay nangangahulugan bang paglabag ito? Hindi natin masasabing ganon. Kasi alam nyo, meron po tayong mga kapatid na namatay sa kanser, vegetarian. Kasi yung pong sakit, hindi lang basta sa kinakain. Minsan sa stress, puyat, lalo yung ating mga leader na itinalaga, pasaway yung mga miyembro. Kahit puro gulay kinakain yan, sa stress naman nagkasakit. So, ang sakit na yan ay nandyan talaga. Kahit na ano gawin natin minsan, kahit na puro healthy food yung kinakain natin, may tendency pa rin magkasakit kasi hindi lang sa pagkain ang pinanggagalingan ng sakit. Ano po? So, hindi po, ibig sabihin, ay nakakalabag na po tayo doon sa kautusan o doon sa mga payo tungkol sa kalusugan. Ang nangyayari kasi, nandito tayo sa mundo, mga kapatid, na maraming pinanggagalingan yung sakit. Hindi na sa pagkain, kundi yung lifestyle. Ano po, yung gabi na matutulog, overwork, o kung ano-ano pa. Yung pong stress. Bukod pa po dyan sa mga epidemya ng COVID. Ayan. Merong monkeypox na sinasabi. Hindi makukuha sa diet yun. Kasi pagka sa lamuha mo, yung merong dalang virus, maaari kang mahawa.
Kaya hindi natin pa pwedeng sabihin na nakakalabag tayo doon sa kautusan pangkalusugan o moral law o dietary laws o ano pa man. So, yun yung aking may sasabi doon sa part na yun, Brother Gomer. Alam niyo mga kapatid, napakahirap sabihin na kapag ako'y kumain ng beef steak, ay nagkakasala ako. Hindi pwedeng ganun eh, na nakakalabag ako. Alam mo, kumain ako ng isda. Kasi nga, kung pag-uusapan nga po natin yung vegetarian, hindi ka pwedeng kumain ng isda. Hindi ka pwedeng kumain ng karne, mga kapatid. Kaya minsan, nagkakaroon siya ng extreme na kaisipan doon sa mga nag-a-adapt nitong bagay na ito. Pero sa totoo lang mga kapatid, as a whole, in general, siguro napanood nyo na yung isang ni Dr. Ong, na ang isa sa pinakamayroong mahabang buhay ay Seventh-day Adventist. So that is the message na ang samahang ito ay merong mensahe na talagang napapansin po nila na ang ating iglesia, ang Seventh-day Adventist, ay bakit may mahabang buhay? Una, yan lang po ba ay dahil doon sa vegetarianism? I think no. Kasi unang-unat, may Sabat. Kasi ang number one na factor ng pagkakasakit sa ating panahon ngayon ay hindi yung pagkain ng karne, siguro stress, isda. O hindi naman yan kundi stress, mga kapatid. Kaya nga, tayo mga Seventh-day Adventist, ito yung regalo nga ng Diyos Yung Sabat. Meron tayong Sabat, mga kapatid. Meron tayong pahinga na sa buong isang linggo ng stress na buhay, merong isang araw na wala kang ibang iniisip. Hindi ba? Bukas mo na uli isipin yung makakain mo. Pag Sabat, iba ang ng Adventist pag Sabat. At alam ko yan ang isang napakalaking factor. Pag binasa po natin ang health reform, I'm not against health reform. Actually, ako po, sa bahay namin, ay napakabihira po kaming kumain ng karne. Pero hindi ako dumating doon sa punto na kapag kumain ako ng karne, feeling ko'y makasalanan ako. Huwag naman ganun, mga kapatid. Kasi bagamat si Ellen White ay nag-adapt ng tinatawag na health reform, mayroon pong mga pagkakataon na kumakain po siya ng karne. Doon sa mga pagkakataon na talagang wala talagang available. Hindi ba? Kasi kung wala talagang available, tapos feeling mo, pag kumain ka ng baka, nagkakasala ka na, i-review mo yung faith. Kung nandun pa ba talaga tayo sa faith. Kung ang feeling mo, pag kumain ka ng karne, nagkakasala ka na. Delikado po yun, mga kapatid. No? Yun lang po yung masasabi ko. Wala hong problema doon sa pagiging vegetarian. Pero, once na inisip mo na yung kumakain ng karne, nagkakasala na. Hindi po yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi ko nga, doon sa mga ganong extreme, kapag kaganyan, alisin nyo po yung bahagi ng Biblia. Babasahin ko po sa inyo. Tingnan po ninyo ha. Unang Timoteo 4. Basahin po natin yung talatang 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Ano po yung aral ng demonyo na binabanggit dito ni Apostol Pablo? Tuloy. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinerohan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Verse 3. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Ilagay mo nga sa Magandang Balita, Biblia, yung talatang 3. Ipinagbabawal nilang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain, mga pagkain nilikha ng Diyos upang kainin may pagpapasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Lamangkati. Karne po yan, mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Pablo, aral ng demonyo, ipagbabawal mo kumain ng karne. Anong ibig sabihin ng ipagbabawal? Simple lang po yun. Pag inisip mo na kapag kumain ng karne, nagkakasala. Pero yung mag-vegetarian ka at hindi ako kakain ng karne, ay wala ho yan, hindi ho sakop dyan. Pero pag inisip mo na pag kumakain ng karne, nagkakasala, dyan na po bumabagsak yun. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Okay? Meron po akong mga bagay na gustong ipaalala rin sa atin, mga kapatid.
na ang pag-iingat ng katawan ay hindi lamang po sa pagkain ng gulay at pag-iwas sa karne. Ano? Ang vegetarianism ay hindi garantiya ng tinatawag na immunity, no? Ang pagiging vegetarian ay malaking tulong sa kalusugan pero hindi ito magic shield. Hindi ito garantiya na protected ka talaga kasi may iba-iba pinanggagalingan ng karamdaman. Halimbawa, kahit na vegetarian, yung tinatawag na genetics o yung minamana, yung genetic predisposition tulad ng cancer, diabetes, heart disease, etc. No? Kung mayroong family history ay kahit na po vegetarian ay meron siyang namamana po kasi mga kapatid. Pangalawa, environmental toxins. Ano po 'yon? Pollution sa hangin, yung usok ng mga sasakyan sa ating paligid. Yung pong mga pesticides na in-spray sa mga gulay. Yung pong mga plastic at heavy metals, pati yung pong lutuan natin minsan, lutuan mo ng gulay pero yung lutuan mong kasirula ay nagko-cause pala yun ng cancerous, yung mga carcinogenic na yan, yung yung nasusunog na yung kawali, yung may kakaroon po siya ng toxin. Yan, kaya environmental toxin. Pang sumunod ay for food choices. Yung mga mahihirap, no choice. Kung ano na lang yung meron, ay wala po. Tulad ng mga instant noodles, yung mga madali iluto, mga kapatid. Ang isa pa po dito, pinakamalaki ang porsyon yung stress at kakulangan ng pahinga. So, ito yung dapat na maintindihan po ng mga tao. Kaya maganda yung tanong para ma-inform din nyo na baka nakafocus po tayo sa vegetarianism. Dito po nagkakaroon ng problema yung mga reform, yung mga SDARM. Kasi kaya may nakausap nga ako, sobrang higpit sa vegetarianism pero madaling araw nakikipag-debate pa sa akin. Sabi ko, bawal niyan magpuyat. Sabi ni Mrs. White, alas 2 na ayaw mo pang tumigil. Di pareho kami. Ay paglabag din yun. Bakit nakapokus na lang sa gulay? So, meron pong mga iba't ibang mga aspect, mga kapatid. Yung sedentary lifestyle, walang exercise. Yan, kahit na maggulay ka dyan, wala namang exercise, wala rin. Kailangan talaga ay i-apply natin lahat. Yung kung kakulangan ng sunlight, ng vitamin D, o tinatawag na vitamin D deficiency, kulang sa araw, malagi na lang naka-aircon. Tapos, yung iba ay delayed check-ups or poor medical care. Yan po yung mga bagay na biktima, pati yung mga tapat sa pananampalataya dahil sa kanilang kahirapan, kalagayan sa buhay, ay nauuwi sa pagkakasakit. Kaya yung SDA health message dapat ay holistic, hindi lang po sa diet. Okay? Maraming pong salamat sa napakalinaw na paliwanag. Maraming pong salamat. Ang next question po natin dito ay, may record po ba sa Biblia na nabautismuhan ang 12 apostol? Saan po ba ito nakasulat? Sa pagbabasa ko po ng Bible, yung ating 4 Gospel, Matthew, Marcos, Lucas at Juan, ay wala po tayong nabasa doon na yung 12 apostol ay nabautismuhan. Pero, hindi ibig sabihin po noon na dahil walang nabasa ay hindi po sila nabautismuhan. Okay? Kasi nga, kung ang ating Panginoon mismo ay nabautismuhan, definitely, alam po natin na ang mga alagad ay nabautismuhan po sila. Hindi lang siguro na record kung meron man, well, hindi ko pa po nababasa. Yan. So siguro, kung meron mang nakasulat na ganun, hindi ko pa po nabasa. Kung merong nakasulat na nabautismuhan ang mga apostol. Pero, nakakatiyak po tayo na sila po ay talagang nabautismuhan. Marami pong salamat. Alam po natin na bahagyo ng School of Christ. Na tayo ay mabautismuhan. Next question po, itatanong daw po si Kuya. Ito po sa aklat ng unang Korinto chapter 4 verse 6. Ang sabi dito, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inaanyo ko sa
halimbawa ng aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag kayong magsihigit sa mga bagay na nasusulat. Ibig sabihin, priority natin mga kapatid ko na ang banal na kasulatan ang siyang nangunguna sapagkat ito ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi dito sa Epeso, may binabanggit sa Epeso chapter 4 verse 5, isang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Ang sabi doon. Ang sabi sa diyan naman, 13 verse 15, sapagkat bibigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ibig sabihin mga kakapatid, bakit tayo mayroong tinatawag na rebaptize? Ito ba ay nasa ayon sa banal na kasulatan? Nagpapatunay ba ito? O kanino ba? Doon po sa John 13:15, ang context po nun mga kapatid ay doon sa Last Supper. Nung hugasan ng ating Panginoon yung paa ng mga alagad. Tama, no? Yun po ba yung context, no? So, hindi po siya tumutukoy sa bautismo, number one. Kasi pag binasa po natin ang isang talata, tapos kumbaga lalagyan po natin ng ibang meaning, talagang magkakaroon po ng ibang kahulugan. Doon po sa John 13, kung babasahin niyo po yung chapter na yon, kahit hindi ko pa pinabasa, ang context po nun ay nung hinugasan ng Panginoon ang paa ng mga alagad. Yan. Kaya ang sabi niya, kung ako nga na inyong guro ang naghugas ng inyong mga paa, lalong-lalo na. Ang ibig sabihin, kaya niya ipinakita yung halimbawa, ang kanya pong tinutukoy doon ay humility, yung pagpapakumbaba. At wala hong kinalaman doon yung bautismo. Ngayon, doon sa Epeso naman, isang bautismo, unawain po natin yung ibig sabihin ng isang bautismo. Ang ibig sabihin, yung isang bautismo ay doon sa bautismo talaga na yun ang tamang bautismo. Okay? Sa Biblia po ay hindi tumututol ang Biblia ng rebaptism. Doon sa isang talata ng Gawa, sa chapter 19, tingnan po ninyo ha, verse 1. Kasi sabi nga natin, huwag hihigit sa nasusulat. Ang tanong, sa Biblia ho ba ay may rebaptism? Basahin po natin. Nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napa sa Epeso, at nakasumpong ng ilang mga alagad. Verse 2, at sa kanila sinabi niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi. Hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Verse 3, sinabi niya, kung gayo'y saan kayo nabautismuhan? Nabautismuhan na sila. At sinabi nila sa bautismo ni Juan. Verse 4, sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila ay magsampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatwid kay Jesus. Tuloy. Verse 5, nang kanilang marinig ito ay nagpabautismo sila, dalawa. Rebaptism. Di ba, mga kapatid? Anong sinasabi po dito, mga kapatid? Meron pong isang pastor na narinig po noon na nangaral sa kanya pong revival. Ang sabi niya, kung meron kayong bagong katotohanan na nalaman ngayon, no? Na hindi nyo pa alam, na ngayon ay inyong tinanggap talaga. Alam nyo, parang ano din po yan from, halimbawa, ang Jehovah's Witnesses ay nagbabautismo sila. Di ho ba? Ang Iglesia ni Cristo ay nagbabautismo. Lahat po ng mga nabautismohan doon at lilipat sa atin, bakit po natin babautismohan uli? Kasi mayroon pong ibang aral na tinanggap, mga kapatid. So ang ibig sabihin, kung sa pakiramdam po natin ay kailangan po nating mag-rebaptize kasi yung mga aral na tinanggap mo noon na hindi naman talaga yun pala yung aral, ay biglang mayroong aral na talagang ito yung totoo. Kaya sabi ng pastor, pwede kang mag-rebaptize kasi nga mayroon kang bagong aral na tinanggap na hindi mo tinanggap pa noon. So pwede po yun. Depende lang po yung katulad po nitong pangyayari na ito. Alagad na po ito pero binautisman uli sila. Kasi nga, medyo mayroong bagong katotohanan Yun po yung idea kung bakit yung binautismo sa INC ay pag lumipat dito, ibabautisman ulit natin.
yung nasasaksi, pag lumipat dito, babautismohan uli natin mga kapatid. Kaya lalong-lalo na po yung nag-backslide at bumalik, abay kailangan talagang bautismohan uli natin mga kapatid. Po, basahin ko muna po ito bago ang next question. Sino po ba talaga ang nagpabilang kay Haring David upang bilangin ng Israel? Ang Panginoon o si Satanas, bagamat magkaibang talatang binabanggit? 2 Samuel 24:1 and 2, pinabilang ng Panginoon. 1 Chronicles 21:1-2, pinabilang ni Satanas. Ang maiksing sakot po natin dyan ay hindi Diyos pinahintulutan niya lang. Hindi po kaisipan ng Diyos na bilangin, no? Pinahintulot lang niya. So, tingnan po natin yung magkaibang ulat po rito. Yung ikalawang Samuel 24:1. At ang galit ng Panginoon ay muling nag-alab laban sa Israel at kanyang inudyukan si David laban sa kanila na nagsasabi, yumaon ka, bilangin mo ang Israel at Huda. Dito ay parang ang Diyos mismo ang nag-udyok kay David. Sa unang Kronika sa 21:1, sabi diyan, at si Satanas ay tumindig laban sa Israel at inudyukan si David na bilangin ang Israel. Si Satanas naman dito ngayon. Ngayon, paano ito ipinapaliwanag mga kapatid? Mayroon ba ditong contradiction? Ang sagot natin ay hindi po. Manapa ito ay magkatuwang. So sa atin pong mga Seventh-day Adventist, yung ating mga scholar, ay meron pong mga binigay na explanation tungkol dito. Ang unang punto, ang pinayagan ng Panginoon. Ang alin? Yung unang binasa o ikalawang Samuel 24:1. Hindi po talaga ang Diyos ang may kagustuhan nun, no? Kundi pinayagan niya lang na mangyari bilang paghatol o parusa sa Israel. He allowed, So, yung English na he did, he did. Sa Hebrew ay isang idiom, isang idiomatic expression. Si Satanas ang tunay na pinagmula ng tukso. Kasi ang Diyos hindi siya nagtitiwala sa bilang. So yung pagbilang ho ay kakulangan ng panampalataya kung gaano kalakas ang puwersa. So hindi po yun idea ng Panginoon. Kaya mas malinaw ang nasa kronika na si Satanas ang instrumento at nag-udyok kay David. Hinayaan lang ng Diyos yung udyok ni Satanas na gawin ng Israel at dahil doon ay naging leksyon ito sa kanila. Hindi Diyos ang pinagmulan kundi pinahintulot, no? At gaya ng nangyari kay Job, hinayaan lang niya na mangyari yun ang mga masaklap na naging karanasan ni Job, mga kapatid. So, madalas na pinapahintulutan ng Diyos ang tukso at mga maling hakbang ng tao para maging leksyon din ito. Pero hindi po siya ang pinagmumula ng kasamaan o masaklap na karanasan ng Israel. Yung mga maling desisyon ng Israel, alam ng Panginoon, mali yun, pero hinahayaan niya lang para yun mismo ang magsilbing aral para sa kanila. So, bakit sinabi sa ikalawang Samuel na ang Diyos ang nag-udyok? Ang sagot, pinahintulutan lang ng Diyos yan. So, ano ang motibo ni David? Ito ay pride at tiwala sa militar. Kaya, yung kanyang pride, ito, kaya, sapat ito, parang ganon. So, nawala yung kanyang pagtitiwala sa Diyos sa puntong iyon. So, ano pong resulta? Ay humantong ito sa kaparusahan. No? Pero natuto si Haring David sa mga nangyaring iyon. Kaya nga, nung matutunan niya yung mga pagkakamali niya noon, ay gano'n na lamang ang kanyang pasasalamat sa Panginoon. So, yun ang ating sagot doon sa part na yun. Next question po, ang isang tao ba na biglang kanyang pagkamatay at hindi nakapagsisi sa kanyang kasalanan ay maliligtas? Except sa bata at sanggol, ang taong hindi ba nabinyagan ay maliligtas? Okay. Ang tanong po ay whether or not maliligtas o hindi. Sino pong gustong sumagot? Ako po ay hindi maglalakas loob ng sumagot.
tungkol sa bagay na yan, mga kapatid. Kasi ang ating kaligtasan ay nasa kamay ng ating Panginoon. At ang kaligtasan, mga kapatid, tandaan po ninyo, this is relational. Okay? Ang kaligtasan po natin, tandaan natin, this is a relational. Ano yung relasyon natin sa ating Panginoon? At ikaw lang ang nakakaalam nito, mga kapatid. Kaya yung mahirap pong tanong na maliligtas ba ito? Maliligtas ba yan? Maliligtas ba yan? No one. Wala po sa atin ang pwedeng sumagot sa ganyang tanong. Ang tanging may sasagot lang po natin ay yung nakalagay sa banal na kasulatan, mga kapatid, yun lang. Ibig sabihin, ano yan? In general po yan. Pag sinabi ni Apostol Pablo, basahin po natin, unang Korinto 6:9. O yan. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid. So ito po ay relational. Ibig sabihin, ito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa isang tao para at least malaman mo kung ano talaga yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Kaya hindi sinasabi dito ni Apostol Pablo, ikaw hindi ka maliligtas. Ito, maliligtas. No. Ang sabi niya ito, huwag kayong padaya. Kahit ang mapakiapid, ni ang mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga ngalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Yan po ay general na narrative na sinabi ni Apostol Pablo. Ngayon, kung tatanungin mo sa akin, namatay siyang magnanakaw, maliligtas ba siya? Hindi ko pa rin masasagot. Bakit? Kasi hindi ko alam at that moment, nung mamatay siya, nakapagsisi pala siya. Kasi anong sabi ng ating Panginoon? Revelation 2. Tingnan po ninyo. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo. Ang mga bagay na ito sinasabi ng mga may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandilirong ginto. Verse 2. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal, pagtitiis, at hindi mo matiis ang masamang tao, at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Verse 3. At may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Meron ho ba kayong nabasang negative? Di ba puro maganda yan? Puro papuri, ano? Verse 4. Ngunit, mayroon akong laban sa iyo. Ano yung laban ng Diyos sa Ephesians? Na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ano pa yun ng Panginoon? Ang ibig sabihin, sa dami ng mga magagandang qualification na binanggit ng Diyos sa church ng Ephesians, sabi niya rito, mayroon akong laban sa iyo. Iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Ano ngayon ang dapat gawin? Verse 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Ito po ay personal na relasyon natin sa Diyos. Ano ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos? Ikaw lang nakakaalam yan, mga kapatid. Ngayon, sabi niya, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. At gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. So kaya nga po nakakatakot sagutin yung tanong na maliligtas ba siya? Maliligtas ba ito? Wala po sa atin ang makakasagot na mga bagay po na yan. Sapagkat ang kaligtasan ay nakasalalay po yan una sa ating Panginoon at kung anong relasyon ka meron ngayon sa ating Panginoon, mga kapatid. Magbigay lang po ako ng talata para maging dagdag po doon sa sagot ni Brother Gomer. Wala po talaga tayong karapatan para magsabi kung maliligtas. Meron lang pong payo, siguro basahin ko tong talatang ito para makatulong sa sa atin na dapat ay huwag makakalimot sa pagsisi o doon sa mga makakapanood nito. Dito po sa Ezekiel 3:18, sabi po rito, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay at hindi mo pinagpaunahan siya o
nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad, upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Ito yung tao na hindi na paabutan. May pagkakataon na tayo na masabi, hindi natin ginawa. So parang nagsasad ito na yung taong iyon hindi nakapagsisi. Kaya lang may pananagutan yung nakakaalam. At ang sa talatang 19 naman, gayon may kung iyong pagpaunahan ang masama at siya'y hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit iyong iligtas ang iyong kaluluwa. So, dito ay nakikita natin na pagiging safe ng isang tao ay talagang tsak na siya po ay nagbago bago siya mamatay. At kung titingnan natin sa 18:18, diyan din, chapter 18, verse 18, tungkol sa kanyang ama, sapagkat siya'y pumigating may kabagsikan, sumamsam sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagdadahas at gumawa ng higit na mabuti sa gitna ng kanyang bayan, narito siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. So, itaas natin doon sa 17, sa 17, bago yung 18. Naiurong ang kanyang kamay sa dukha na hindi tumanggap ng pagpatubo o ng pakinabang man, ginawa ang aking mga kahatulan, lumakad sa aking palatuntunan, hindi siya mamamatay nang dahil sa kasamaan ng kanyang ama, siya'y walang pagsalang mabubuhay. At kung itutuloy-tuloy po natin yan mga kapatid, pagdating doon sa verse 19, ang kaluluwa ng nagkakasala mamamatay, ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, at magdadanas ang kasamaan ng anak, ang katuwiran ng matuwid ay sa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. At sa 21, ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat ng kasamaan na kanyang nagawa, at ingatan ang lahat ng aking palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. So yung masama, matagal na masama, pero bago namatay ay nakapagsisi, ay siya po ay mabubuhay, ang sabi dyan. Tapos sa 24, ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran, ito naman, baliktad naman, at gumawa ng kasamaan at gumawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay bagas siya. Walang aalalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa. Sa kanyang pagsalangsang na kanyang sinalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala sa mga yaoy, mamamatay siya. Ayon. So, ulitin natin, tama yung sinabi ni Brother Gomer, wala tayong karapatan magsabi kung sino maliligtas o hindi. Pero ang talata ng Biblia ay nagpapaalala sa atin na kailangan lagi tayong handa, lagi po wala tayong itinatabing kasalanan. Laging sinagsisisihan agad kasi delikado. Talo tayo ng mga masama, nakapagsisi. Tapos tayo, matagal naglilingkod sa Panginoon, nakalimutan. Ang naligtas tuloy yung mandurukot na nung mahuli nakapagsisi. Yun nga. So, yun lang ang maibibigay nating mga idea tungkol po doon sa tanong na yun. Okay. Marami pong salamat. May second question po meron pa ba? Yung taong hindi ba nabinyagan ay maliligtas? Pasagot natin, parang ganun din yun eh. Alam nyo, yung baptism mga kapatid ay public declaration yan, yung magnanakaw na nagsisi. Ako, ito personal kong sagot mga kapatid. No? Sa isang tao na hindi na bautismuhan pero sumampalataya na siya, ay malaki ang posibilidad na siya ay maligtas. Halimbawa, kung namatay, hindi man nabautismuhan, pero may plano na siya, converted na siya. Kasi yung kaligtasan, nagbumuna sa atin, sa pagtanggap natin sa ating Panginoon. Yung baptism actually ay public declaration na yan. Hayagan na lamang po yan na pagpapatunay, pero bago pa yung baptism actually, ay ang taong yon ay meron ng koneksyon sa ating Panginoon. Hindi yung pag-ahon sa tubig, saka pa lang nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Next question is, paano mo ipapaliwanag ang aking mga sabat? Ibig bang sabihin hindi isang sabat na kailangan nating alalahanin? Oo, maraming sabat sa Bible mga kapatid. Yung
Leviticus chapter 23. Marami po yan. Magbasa nga tayo. Leviticus 23 verse 15. Sabi po dyan, at kayo bibilang sa inyo mula sa kinabukasan ng Sabat, mula sa araw na inyong dalhin ang bigkis na handog na inalog. Magiging 7 Sabat na ganap. Kaya hindi po lang isa ang Sabat. Ha? Yung mga Sabat na binabanggit dito sa Leviticus 23, mga kapatid, yan yung Sabat na sinabi ni Apostol Pablo sa Colosas 2, sa 16 na lang, 2:16. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Sa English po yan, sa King James, or of the Sabbath days. So, plural. Ang sabi po dyan ay huwag nang humatol tungkol doon. Bakit? Yung mga Sabat na yon. Verse 17, na isang anino na mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. So yung mga Sabat na yan, na alalahanin noon ay yung marami po dyan ang nawala. Pero hindi naman lahat nawala kasi yung iba naman inubos nila. Samantalang sa Biblia, sa Hebreo 4:9, ang sabi naman dyan, Hebreo 4 talatang 9, may natitira pa ngang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. So, maraming inalis, merong natira. Ang problema doon sa iba, inubos naman. Dapat nagtira-tira din kasi may natira nga eh. Okay naman na. Yun na po talaga yun, mga kapatid. Marami pong Sabat sa Biblia. Yun po kasi ang hindi alam nung marami. Kaya kapag nakabasa sila na, doon sa Colosas 2:16 nga, na wag nang humatol tungkol sa Sabat, akala nila ay 7-day Sabat. Pero marami pong Sabat sa Biblia. Mayroon pong Sabat ng lupain na binabanggit. Tingnan po ninyo doon sa isang talata ng Levitico 25, ang talata 6. At ang bunga sa Sabat ng lupain. Tingnan nyo, may Sabat ang lupain. Ang ibig sabihin, ano po itong Sabat ng lupain? 6 years nilang tataniman, pagditang ng 7 years, hindi tataniman. Yun po yung sinasabi po dyan, mga kapatid. So, may mga Sabat ng lupain. At itong Sabat ng lupain ay nilabag ng mga Israelita ito. At isa po yan sa parusa nila doon sa Babylonia, mga kapatid. No? Kaya yung 70 taon na pagkaalipin nila sa Babylonia ay connected po yan doon sa kanilang paglabag dyan sa Sabat ng lupain. So marami pong Sabat, mga kapatid. Kaya lang nga, lahat ng mga Sabat na ito ay anino ng pagdating ng ating Panginoon. So, nung napako ang ating Panginoon, lahat ng mga Sabat po na yan ay nawala. At ang natira ay yung Sabat na nasa 10 utos. Okay? Bakit po sa verse sa 1 Timothy 2:12, hindi pinapahintulot doon ang pangunguna o pagtuturo ng mga babae? Basahin po natin yung talata. Yan. Ngunit hindi ko pinahintulot na ang mga babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno saan? Hindi sa iglesia. Tapos ang usapan. Di ba? Ang problema kasi dyan, papalitan na yung lalaki ng church. Kung itutuloy nyo po yan sa 13, tingnan po ninyo. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilang saka si Eva. Anong relation yan? Mag-asawa. Kaya kayo pong mga babae, huwag nyo pong aanderin yung asawa ninyo. Yan pong sinasabi ni Apostol Pablo. No? Hindi ho dapat na nangyayari na aanderin ng babae yung kanyang asawa. Kasi ang context po niyan ay pang mag-asawa. Yan po yung sabi niyan, huwag magturo o mamuno sa lalaki. Hindi po sa church. Kasi kung church ang pag-uusapan, basahin po natin yung iba nga sabi nila, huwag daw magsalita. Payag kayo. Buong maghapon ng Sabat, nakasipir lang yung mga bunganga nyo. Tingnan natin yung 14:34 ng 1 Corinthians. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, ay patay kayo. Kung i-apply po natin yan out of context, ay hindi ho pwedeng mangyari yan, mga kapatid. No? Ano pong konteksto na naman po nito? Tingnan po ninyo, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Verse 35, tingnan po ninyo.
At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, ayun pala yun. Ito yung mga babaeng walang alam. Oh? Pero yung mga babae, nakamanggagawa, tingnan po ninyo sa Roma 16. Oh, basahin po natin yung Roma 16. Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Phoebe, na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia. Meron pong babae lingkod sa iglesia. Ay alangan namang itong si Phoebe, lingkod ng iglesia pero hindi nagsasalita. Kaya nga po yan ang danger kapag nag-device ka lang ng sariling unawa sa mga talata ng Biblia. So, yung tinutukoy ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 13:34, ito yung mga babae na walang alam at kung meron silang gustong malaman, magtanong sila sa kanilang asawa sa kanilang bahay. Yun po yun. Actually, hindi lang babae ang pinapatahimik dyan sa 1 Corinthians 14:28, sorry. Oh, datapwat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia. Yan pong siya, pag ilagay mo sa English. But if there be no interpreter, let him. Babae, lalaki? Lalaki. Let him keep silence in the church. Anong context? Ang context po niyan doon sa mga speaking in tongue. Yan. Ang ibig sabihin, kung walang mag-i-interpret doon sa kanyang sasabihin na speaking in tongue, tumahimik siya. So, ibig sabihin, sa iglesia, may kaayusan. Kaya yung mga babae na pinapatahimik, ito po yung mga wala namang kwenta yung sasabihin mo, tumahimik ka. At kung meron kang gustong malaman, doon sa asawa mo, ikaw magtanong. Ganon din po yung lalaki, kung wala namang mag-i-interpret ng kanyang speaking in tongue, ang sabi ng Apostol Pablo, let him keep silence in the church. So, yan po yung dapat na context ng pag-aaral po niyan. Marami pong salamat. Second to the last question po. 1 Thessalonians 4:15, sabi dito na hindi tayo mauuna sa anumang paraan sa mga nangatutulog. May nauna na bang tao sa langit? Tila nasisira ang nakasulat sa 1 Thessalonians 4:15 kung meron na. 4:16. Ano tinutukoy dito? Sapagkat ang Panginoon ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ng Panginoon sa angin at sa ganit pa sa Panginoon tayong magpahirman. 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Ang point of comparison kasi dito, yung aabutang buhay at yung aabutang patay. Wala pong pinag-uusapan dito sa mga nauna ng nakaakyat, yung 24 elders, ganyan. Ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay yung tungkol sa pagdating ng Panginoon, na yung mga buhay na nangatitira, hindi sila mauuna doon sa mga namatay. Kundi, ang sabi dyan sa mga binasa natin na talata sa 16 at 17, ay bubuhayin muna yung mga patay, hindi mauuna yung buhay na i-quote up. Pag nabuhay naman yung mga patay, ayon, sa talatang 17, kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila. Ayon, sabay-sabay. So, hindi po niya tinutukoy dito yung mga nabuhay, sila Enoch, Elijah, yung dinala doon sa langit. Ang tinutukoy lamang po dito ay yung pagdating ng Panginoon, ng mga abutang buhay at mga matuwid na bubuhayin. Okay, last na yan. Yes po, last question. Bakit nagkaroon ng apokripa o hidden books ang ibang salin ng Biblia? 15 aklat po ito. Saan ito galing? Ayan. Yung apocryphal, mayroon pong mga tinatawag na deuterocanonical na may naglalaman din po siya ng history. Kaya lang nang sinukat na po ito, pagka sinabing kinanonize, sinukat, ay hindi po ito pumasa. Kaya hindi nasama sa canonization ng Bible. Yung pong
yung pong Biblia natanggap ng lahat, pati mga protestante, ay 66. Samantalang yung Biblia na may apocryphal writings ay 72. Yan. At hindi po tayo pumapayag na kasama po yung mga non-canonized, yung pong apocryphal. Ibig sabihin ay hindi kasama sa na canon, hindi sila pumasa. Pero meron pong mga record doon naglalaman na mayroon din pong totoong nangyari sa kasaysayan. Kaya lang, meron pong sinasalungat sila na katotohanan. Katulad halimbawa nung paniniwala na yung atay ng isda ay nakapagpapalayas ng demonyo. Tapos merong anghel na nagsisinungaling. So, yun po yung dapat nating maintindihan po dyan. Mga aklat din po yan na kaya nga ang tawag po na dyan ay apocryphal books. No? Primarily, ito po ay talagang sulat din ng mga Hudyo. Noong nag-canonize po tayo ng Bible, ay hindi po tinanggap yan. Actually, kahit doon sa doon sa Biblia ng mga Hudyo, mga kapatid, ay hindi rin po kasama itong apocryphal books na ito. Ang mga protestante ay hindi rin po nila tinanggap. So, ang tanging tumanggap po nito ay yung Roman Catholic. That's why meron pong kopya ang Roman Catholic ng kanilang Bible. Kung mapapansin po ninyo, mayroong deuterocanonical na tinatawag. Ibig sabihin, nandun po yung aklat ng mga apokripa. Nandyan yung Maccabees, 1st, 2nd Maccabees, Tobit, basta 7 po yan, mga kapatid. Nakasama doon sa Bible po nila. Ngayon, sa atin ay hindi po natin tinatanggap dahil nga, una, ay mayroon pong mga nakasulat po doon na hindi kumukontra po siya sa kabuuan ng banal na kasulatan. Yun po yung brief information tungkol na sa apocryphal books po na yan, mga kapatid. At ihabol ko lang siguro ito yung sinasabi po natin, mga kapatid. Yung apocryphal ay apocryphal books na tinatawag, ito yung Tobit, Judith, Wisdom of Solomon, Sirach, Ecclesiasticus, Baruch, 1st and 2nd Maccabees, at ilang bahagi ng Daniel at Esther na wala sa Hebreong kasulatan, tinanggal din po yon. So, tinanggap ito ng Roman Catholic Church na mga Deuterocanonical kasi nga ay meron pong mga umaayon sa kanila pong paniniwala. So, ang dahilan kung bakit hindi tinanggap na mga Seventh Adventist at ibang mga Protestante, hindi tinanggap ito sa Hebrew canon ng mga Jewish scholar, yung mga Hudyo mismo na tagapangalaga ng Torah, yung Old Testament, ay hindi po nila ito matanggap. Hindi ito kasama doon sa tinatawag na Tanakh. Yung Tanakh, T means Torah, Nibim, ang N, Nibim, at Ketubim, yung K. So ito po yung Old Testament. Ang apocryphal writings ay hindi bahagi ng Masoretic text na tinatawag. Hindi ito kinilala ng mga apostol, hindi ito ginamit ng mga apostol at ng mga propeta. Ano po, meron pong mga katuruan sa apocryphal na salungat sa Biblia, yung binabanggit ko kanina. Halimbawa, yung 2nd Maccabees, chapter 12, verse 44 to 45, na nagtuturo ng panalangin sa patay. Ayan, kaya gusto po ng Catholic kasi pabor sa kanila ito. Doon sa Tobit, chapter 6, verse 5 to 8, ay nagtuturo ng magic o superstition gamit yung atay ng isda. Yung sinasabi ko kanina. Sunugin mo yung atay ng isda, lalayas yung masamang espiritu. So wala ring tiyak na messianic prophecy doon sa mga apocryphal writings. Ang SDA ay hindi naniniwala na ang banal na kasulatan ay may contradiction. At doon sa apocryphal writings ay meron pong contradiction. Ano po, hindi rin ito kinikilala ng mga sinaunang mga reformers. Tulad nila Martin Luther, William Tyndale, John Calvin, ay tinanggihan din po ito. Ayan, hindi ito tinanggap sa Biblia
na ginagamit ng mga Kristiyano ngayon. Tanging Catholic po ang halos nagpapahalaga nito. So yung panindigan po ng Adventist ay banal na kasulatan. Sa Fundamental Beliefs number 1, yung Holy Scripture, Old and New Testament are the written word of God. So the 66 books of the Old Testament, Old and New Testament are the standard of character, the test of experience, the authoritative revealer of doctrine. So, yan po ang rason, mga kapatid. At hindi po talaga siya naging katanggap-tanggap sa mga protestante. Kasama na po tayo doon. Okay? So maraming salamat po. Sana ay nakibanabang kayo. Talagang matira-matibay. Ayan. Okay. So thank you po.